Alright, gentlemen, ladies, it's me. Hindi ka pwede lumabas dun sa ano. Labas? Sige na rin. It's me, Carizo Casatoro, mga kasama. Pagkukwentuhan natin na nangyari dito sa motor na to at sa NMAX na to at sa Civic. Hindi mo akalain na ganun nangyayari. Ang title ng video na to is Aftermath. Bakit Aftermath? Kasi sabihin ko sa inyo kung ano nangyari dito sa motor na to. So yeah, simulan na tayo. What's up guys? Update ko lang dun sa aking Novo. Nandun siya at yeah, so ang oras is 8:22. Naantay kong magpa maintenance yung motor ko kasi nalusog, nalubog sa baha. Alright. Ay, tapos din mag-car wash dito sa motor na to. At papainitin ko lang. So maganda na naman siya ulit. So kwento ko na sa inyo kung ano nangyari dito kay Apple. Nagkaroon ng bagyo dito at nagkaroon ng habagat, and 2-in-1 na tong motor na to. Pwede siya sa pang lupa, pwede rin siya sa pang dagat. Ay nako, actually hindi nakakatuwa yung sinabi ko kasi sumakit na ulo ko dahil dito. I mean, nangyari kasi dito is doon sa pinagtatrabahuan ko baha, malakas ang ulan, and tuloy-tuloy yung ulan talaga. Although hindi naman talaga, sabihin nga na lang natin, although hindi naman totally siya nagkaroon ng problema. Nagkaroon na ng problema yung na ano na siya, nalubog na yung kaunti sa baha. Bali hanggang dito yung tubig. Binabaha pa naman dun sa work ko. At nagpasalamat na rin ako siyempre dahil akala ko it's my end of my day na kung mawala itong NMAX. Buti na lang, nalinis naman at na-change oil, ganito, ganyan. At pupunasa ko pa yung pupunasa ko pa yung gas tank. So ito nga, bubuksan mo pa para lang yan. Okay, so napainit naman siya, and hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko kinarwash to. And syempre wala naman tumutulong sa akin maghawak ng cellphone para lang mag record sa mga nangyari.
So aftermath, yung nga taas yung tubig hanggang dito. Pumasok pa ako dun sa pinag-workan ko. Yung una, hindi pa siya malalim. Bigla na lang lumalim pataas hanggang dito. And naging jet ski itong motor na to. Tuloy-tuloy yung ulan hanggang mga umaga. Natapos lang yung ulan mga hapon. At ewan ko ba ano nangyari dito sa motor na to. Sa isip-isip ko yung nakaraan nang natapos yung ulan, yung July. And ayun, awa ng Diyos, pinalitan lang yung air filter sa likod. Nagpalinis na rin ako ng panggilid. Isa-shoutout ko kay kuya ito na taga Val City rin. Thank you so much sa iyo kuya na nagtatrabaho siya doon sa Lady Novo. And inayos din yung mga minor lang, kaunti lang. Merong fuse box dito sa gilid dito sa pinagpupunasan ng papa ko. And in-advise sa akin ni kuya na palitan yon, kahit stock yon, kailangan din palitan just in case na magkaroon man ng pag nabasa yon, magkakaroon ng problema dun sa ECU. Wala na, gastos na naman. Mas mahal daw ang malang gumastos ng ECU ng motor na to. Gastos malala talaga. Pero awa ng Diyos, ganun-ganun lang. Ayan, malinis na naman ulit. Pinaayos-ayos ko, nilinis ko na ganito. And siyempre, sana sponsor rin sana ako nito. Ganda ng intro. Binili ko to sa TikTok shop. Maganda siya. Yung intro ng aking aftermath, yun nga. So, papakita ko sa inyo kung ano yung before and after. Ito yung after. Ang ganda na yung tsura. Tsaka, gaano ko nilagay yung foam? Dito lang, kalahati lang dito. Hindi ko na siya pinaapaw. Hanggang dito lang siya sa linya na to. Hanggang dito lang sa daliri ko lang. And then, saktong-sakto, nilinis ko rin itong mga to. Ayan. So, yan na. Ay, nako. Tapos din ito. Pero ang pinakamalala sa ikukwento ko sa inyo is yung Civic. Tsaka ko muna i-explain sa inyo kung ano nangyari sa Civic. Pero for now, nilinisin ko muna tong motor na to. Napakaganda. Yes. So, tapos na mag-washing, meron pa ako natitirang Armor All. Bubuhusan ko to. Sayang tong Armor All na to. Expired ba to, Papa? Hindi naman. Hindi, no? Na-expired to. So, gagamitin ko yung Armor All na to. So, pupunas-punasan ko muna. Tama, meron na rin akong pang washing ganyan. Ayan. Sa mga nagtatanong kung magkano to, mga nasa 180 ang presyo nito. 1 liter na siya. Marami siyang mga car products available to sa TikTok shop. So kung gusto nyong makabili, mura-mura, affordable. Kaya maganda. Mga different kinds sila na ganito. So habang nagpupuna si Papa, kasi ako asikasuhin ko ng linisin to. So one hand lang muna tayo ngayon mga prepa peeps. At hindi okay yung ako lang mag-isa maglinis. So pinapatuyo ko lang ito kasi na washing naman na to. So ayan. Sobrang dumi to. Sobrang dumi. Kaya pwede na ito. Saan ko pwede ilagay ito pa? Yan na lang muna. So, yun nga. So, pinapatuyo ko lang to kasi na washing na rin to eh. Yan, na-washing na siya. Maganda rin siya. Maganda yung sabon. Sulit na sulit sa 180.
Goods na goods. Ay. And ito rin. Goods na rin siya. So, linis ko lang to. And ito yung mga tawag to yung zip tie na ikinakabit na dun sa shock cover. Alright. So goods na to. Malinis siya. Tignan na ngayon. So ang ganda na. Sobrang ganda na yung kinalabasan yung motor. So marami pa akong ikukwento sa inyo yung nangyaring aftermath sa bagyo. Tumaas talaga ang Metro Manila. Hindi lang ako naapektado. Naapektado rin aking paa. So, ayun nga, tulad nga ng sabi ko nga guys, hindi lang naman ako naapektado kundi yung mga tropa ko rin. Sila Charles, sila Kuya Willie, wala namang problema kay Kuya Willie kasi mataas naman dun sa kanila. Doon sa kina Oliver, kina Dragero, mataas din yung kina Dragero pero wala naman din problema doon. Kina Lloyd, yun na nagkaroon na ng problema. So bukas titignan natin kung ano yung status nila doon. Pupuntahan ko. Sana nga hindi umulan. So yun. So guys, marami na rin na maikwento dito sa NMAX na to. Kasi si Kuya, tinulungan talaga ako ni Kuya talaga sa tulong. In-advise ako ni Kuya na kumuha ng base tire. Kasi medyo hindi na maganda yung harap ko. Actually, yung harap ko maganda eh. Maganda yung harap ko. Yan ang pag-uusapan natin. Kasi yung sa harap medyo okay pa sa harap eh. Okay pa yung harap. Okay pa. Siyempre yung bigat nasa likod lang yan. So ito yung itsura yung sa likod. Madilim na rin kasi ngayon. Dito sa left and right wall ng tire. Ayan. Thank you kay Papa. Para papakita natin. Ay, thank you kay Daddy. O, ayan. So kung mapapansin nyo yung tire wall dito, okay pa. Eh, hindi naman ako nagbabanking. Ang pinakamalala lang dito sa gitna. Tingnan nyo, wala kayong makikita dyan. Madilim lang yan. So dito meron. Left side. Dito sa inner, wala na. Ang bala kong gawin, hindi ako magtitipid. Siyempre, hindi talaga magtitipid talaga. Gagastusan ko tong motor na to. Papatuyo ko lang muna to. Diyan na muna yan. So hindi pa ako tapos dito. Yung AdPro pala, kung magtatanong kayo sa akin o magko-comment sa akin, kung meron man magko-comment sa akin sa YouTube, sasabihin ko na rin para wala na problema. Yung AdPro, yan yung fuse box na maliit na nandito para lang kontrolado dito sa ECU and lahat sa mga electrical wirings ng NMAX. Yung ibang mga tao siguro napalitan nila yon. And si Kuya, i-share ko rin sa inyo yung kanya Facebook account. Meron siyang shop dun sa Lady Novo, pero doon sa bahay nila ako nagpagawa. Napakaganda yung pagkagawa nila. At yung langis lang talaga doon ako. After namin kalikutin ito, yan na, ito na yung magandang kwento eh. After nakalikutin itong motor na to, tinanggal itong dipstick nitong motor. And ang itsura ng langis niya para siyang kape. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ako sa inyo, kahit
hindi nyo pa andarin, teka lang, hindi ko na natanong kay kuya kung pag pinaandar ito sa baha, papasok. Pero pagka itutulak mo na hindi umaandar, papasok pa rin ba? Diba? Si Papa tumatawa na lang, pero ewan ko, sama na nang nangyari sa akin yung bagyo na yun. Kahit habagat yun, kahit hindi pumasok yung Katrina, yun na rin yung nangyari. Ay, Diyos ko, tawarin. So ito nga yung itsura. And sana nga wala na sanang ulan na papasok. May mga low pressure area pa naman. At bukas, i-share ko sa inyo kung ano yung nangyari sa Civic. So ngayon, ang gagawin natin muna is i-ano ko to, i-armor all ko isa-isa. So yun muna. 1, 2, 3. Right. Ayan na siya. Malinis na siya kahit pa paano. Alright. Tapos na ang NMAX. So, ang susunod na gagawin na natin is yung Civic. For today, paparamdam ang panahon, kailangan ko na itabi to. So, yan muna. At bukas, i-update ko kayo sa Civic. For tomorrow. Okay. So, nandito tayo sa area ng Wax Depot. At sasabihin ko na sa inyo kung ano nangyari dun sa... Ay, Diyos ko. Paparamdam na naman. So, yun yung upuan. Siguro yan yung upuan ko nun sa sandalan. And... Ay, hindi. Ito yata yung nasa upuan. Yeah. May 86. So ito yung kotse. So preview ko na rin sa inyo guys, kasi nandito ako kay Simon Reguera, also known as Dragero. Yan yung area, and may mga sasakyan din siyang kinukuha. Ito rin Innova na baharin yan. Tapos yung sasakyan ni Oliver, yung AK hatch. So, pag-usapan natin itong Civic. So ito yung upuan. Hindi pa siguro tinitira. Yung sandalan nandun. So, yun. So, pag-uusapan natin itong Civic. Okay. So, nandyan na pala yung upuan. Parang parehas yung upuan. Siguro yan yung EK. Yung upuan ng EK. Nandito na yung sandalan pala. Nandyan na rin yung upuan. So, ito na yung sasakyan. And madumi siyang tignan. So kung mapapansin ninyo, medyo hindi pa totally okay pa yung kotse. Ang nangyari kasi dito, hindi na siya totally parang katulad dati na parang sobrang baho. Nandito, pinasukan ng tubig yan, pati yung ECU dito. So ito medyo okay na siya. Yung upuan, yung sa likod. And siguro natuyo na siguro itong nasa likod. Actually hindi na isabit, maigi sa likod ni mga ni Simon, pero I'm not
totally onto this something, pero eto maraming mga something na kailangan kong ayusin sa 3 months. So ito nga, may kwento ko na sa inyo kung ano nangyari dito sa Civic. First things first, doon sa pinagpaparkingan ko doon sa may Maranata, doon sa Parada or sa Genti. Hindi totally maganda yung nangyari dito. Binaha talaga siya totally. And siguro hindi ko alam kung saan level, pero kung makikita ninyo sa engine bay, iangat ko yata itong engine bay na to, yung dumi dito sa may engine bay dito, yung sa engine firewall, dyan daw umapaw. Buti na lang chinek ko tong wiring. Hindi pa actually chinek yung wiring, chinek yung parang air filter, lahat. And then thank you din sa mga tropa ni Kuya Willie Willworks, inayos itong sasakyan. Ipapakita ko sa inyo yung kung ano yung nangyari dun sa sasakyan. So ito yung clip. Okay, Fred. Sakto na, huwag mo nang manayin. Sige, ito na lang ha. Ito pa. Ano? Okay, so yun nga yung clip. Yung iba sinasabi nila parang wala na daw pag-asa yung Civic. Actually meron naman, kasi hindi naman siya totally hinatak. Hinatak siya papunta dun kay Kuya Willie. So ngayon, i-detail sa loob para lang hindi masyadong bumaho. And nandito tayo sa lugar ni Simon sa Wax Depot. Bala ko sanang patira ito kay Charles, kaso nga lang medyo dami ring ginagawa. So after matapos itong Civic dito kay Simon, na ayos na yung mga upuan, ganito ganyan, hindi naman ako masyadong nagmamadali. Yung mga wirings na ng sasakyan, papatira ko kay Papi Salty. And then last is yung kay Papi Michael Cunanan, papa ayos ka rin yung aircon. Yung nga, so hindi ko actually alam kung ano nangyari. Hindi ko sure bakit nangyari doon. Siguro sa sobrang mababa yung area, talagang bumagsak talaga yung pader doon sa pinagpaparkingan namin. Hindi lang naman ito ang nadamay. Yung sasakyan ng kapatid ko na Crosswind. Yung sasakyan ng Crosswind, magkatabi sila. Ito yung sumunod. So may mga sasakyan din nadamay din yun. Hindi lang naman ito tsaka yung sasakyan ng ate ko, yung Crosswind. Ang nadamay din yung mga jeep doon, ang mga nakaparking. Sumakit nga yung ulo ko nga kasi hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa mundo. Na akala ko yung motor lang, hindi. Ito rin, kasama rin ito tsaka yung Crosswind, which is yung family vehicle. And then sasakyan ng ate ko. So may mga pusa na rin nagsiakyatan dyan, pero wala naman sa akin problema yon. Ang main purpose ko lang is maayos lang yung loob. And then saan na kami nagpa-parking? Well, dun nagpa-parking kami sa mga tropa namin. Kay Kuya Willie kami nagpa-parking. So doon kami nagparking muna sa ngayon. And naawa na talaga ako dito sa sasakyan na to.
kailangan talagang bumabalik tayo sa square one. Pero for now, unahin muna natin yung interior, then susunod yung electrical. Papacheck natin yung electrical, and then yung mga bagay-bagay na nabasa, and then yung aircon. Ang sakit nga nangyari eh. So yan yung status nito sa Civic. So ito yung upuan na sinasabi ni Simon na parang mahirap daw matuyo, which is absolutely true naman eh. Mahirap talaga matuyo talaga. Ito naman yung sa sasakyan, yung sa Civic, ilalagay dyan. May mga nagpapadetail din yung itong beautiful GT86. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ni Simon. Itong sasakyan na to, nabaha na rin to. Mga customer ni Simon, may mga mekaniko na rin yung may-ari nito, inayos na, and siguro kumandar na rin siya. And ito ang pinaka nagkaroon ng problem, itong EK ni Oliver. Akala ko B-series ang makina to. Sok lang pala to. D16B. Akala ko makina niya naka B-series. Sok lang pala to. VTEC solenoid. Actually parang gusto ko talaga mag-sok kahit ganito. Naka VTEC type siya. Legit mags. May linya eh. So yun. Sok pala to. Ang nangyari daw dito, binaha daw to. Totally baha. So shoutout sa iyo, Papi Oliver. Kita ko lang yung auto mo na sobrang ganda. Meron din siyang lalagyanan ng sunglasses. Lupit. Japan. So yun. So walang tao kina Simon. And yan yung motor ko. Siguro nasa loob si Simon. Nandito yata o nandito sa kabila. So yun. Hindi lang naman ako na-apekto, yung mga tropa rin namin na-apekto rin. Bala ko sanang puntahan si DC Garage, pero sa susunod na siguro. Gugustuhin ko rin puntahan si Charles, makikibalita rin ako kay Charles. Pero siguro sa susunod na lang na araw pag may time ako. So yan yung nangyari sa Civic, pero happily still running. And nagtataka rin ako bakit di pala B-series yung makina ni Oliver, yung tropa namin na unknown garage. So ayan, walang tao dito, so alis na tayo dito. Pinakita ko lang sa inyo. Ito titirahin ni Simon yan. Okay, sakyan ni Simon yung pickup. Alam mo, tatanungin ko dapat kay Simon kung magkano magpa undercoating, kasi plano ko kasi undercoating. And ito na itsura yung NMAX, bagong linis, ha? Napakaganda na linis ng Guapo. Thank you so much sa Guapo Car Care na nabibili lang sa TikTok shop. Looking good. And aalis na rin ako kasi mukhang nagpaparamdam din ng panahon. Hindi ko rin gusto to. So ito yung area ni Simon na KM14 na Castro Garage. And ito yung wax depot. So kung gusto niyo magpa-detail dito kay Simon Reguera, kay Dragero,
feel free na i-contact siya sa kanyang Facebook. So yan. Okay. So sana mandar yung actually aandar naman talaga yung sasakyan ni Oliver eh. Yung itim na AK hatch. So yan muna sa ngayon guys ang update ko sa inyo, and hopefully on the next video babalik tayo dun sa sinasabi ko na pupunta natin kay Tragero. Pupuntahan natin kina DC Garage. Kikimusta lang. And hopefully sana walang mangyaring ulit ganun na bagyo, kasi sakit sa ulo na nangyayari. Maski rin ako, hindi ko rin nagustuhan din. Gumastos lang talaga ako. So total ng gastos ko dun sa kotse is 7. And ito naman is mga nasa 2. So mga 8K ganyan. And then additional pa dun sa detailing pa. So ganun talaga. Wala tayong magagawa, ganun talaga ang nangyayari. So guys, yun lang muna sa ngayon sa aking episode na Aftermath. Maraming salamat sa mga nanood at mga nag-hit ng subscribe button and nag-hit ng notification bell, and then hit the like button syempre para lang bigyan ako ng motivation na mag-focus lang talaga sa mga ginagawa ko, kasi ngayon lang talaga ako nag-post ng video. And magpo-focus ako mag-post ng video this coming days ng August. August ba? Yeah, August. Kasi malapit na mag-4 months. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. And see you guys mga kasama later.